Magandang gabi po para naman sa ating update ngayong 11 PM araw ng Lunes, November 9, 2020. At para nga ito sa ating tropical storm na si Ulysses. Sa kasalukuyan, kaninang ikasampu ng gabi ang ating tropical storm na si Ulysses, huling namataan sa layong 560 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. At sa kasalukuyan, may taglay na lakas na hangin pa rin itong umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may mga pagbugso naman na umaabot sa 80 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman po na 20 kilometro kada oras. At ang ating namang bagyong si Tonyok, sa lukuyan na sa labas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi na po direktang nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. At ngayong ding gabi, nagtaas po tayo ng signal number 1. Dito naman, tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa eastern portion ng Camarines Sur. Particular po yan. Dito nga sa bayan ng Siruma, Tinambak, Goa, Tigaon, Sagnay, San Jose, Lagunoy, Garchitorena, Presentasyon at Karamuan. Nakataas pa rin ang ating signal number 1 dito naman sa eastern portion din ng Albay, dito particular po sa bayan ng Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Rapu-Rapu at Manito. At nakataas pa rin ang ating signal number 1 dito po sa probinsya ng Catanduanes at sa northern portion po ng Sorsogon, particular po dito sa bayan ng Sorsogon City, sa Gubat at sa Preto Diaz. At para naman po sa magiging track ng ating bagyo, kanina ng ikasampu ng gabi, ito'y namataan sa layong 560 kilometers, silangan po ng Katarman, Northern Samar. At bukas po ng gabi, inaasahan naman na ito ay nasa layong 350 kilometers east-northeast ng Biracatanduanes. At yan nga po ay bukas ay patuloy na lalapit nga po dito sa Bicol region. At sa susunod na araw, dito po sa Wednesday po ng gabi ay inaasahan naman natin ito'y nasa layong 90 kilometers north-northeast po ng Dahit Camarines Norte. At kung titingnan po natin ang ating track dito po sa ating probability cone ay posible pa rin itong maglandfall nga po sa pagitan po ng area ng Quezon at gayon na rin po dito sa Bicol region. At dahil may kalayuan pa nga po ang ating bagyo, yan po ang ating forecast. Ang sa loob po ng ating probability cone, posible pong maglaro ang ating track, posible pong dumaan po ang sentro dito pa rin sa may Quezon at posible pa rin dito sa may Bicol region. At samantala sa Thursday naman po ng gabi ay posible naman po ang ating bagyo ay lumapas po ng ating kalupaan at na ito ay nasa layong 200 kilometers west-southwest naman ng Iba, Zambales. At inaasahan naman ng sa Friday evening ay posible na po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility nasa layong 370 kilometers north ng Pag-asa Island. At sa Sabado ay inaasahang nasa layong 630 kilometers northwest po ng Pag-asa Island. At para sa ating mga mangingisda po, gumagamit pa rin ng maliliit na sakyang pandagat. Nakataas pa rin po ang ating gale warning or ibig sabihin na mahigpit nating pinagbabawal pa rin ang pumalaot sa baybaying dagat po ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Kalayaan Island, gayon na rin po dito sa baybaying dagat ng eastern coast ng Catanduanes, eastern coast po ng Albay kasama ang Rapu-Rapu Island, eastern coast ng Sorsogon, northern and eastern coast ng Northern Samar at sa eastern coast po ng Eastern Samar. Pinapaalalahanan ng ating mga kababayan sa nasabing mga lugar na wag pong pumalaot sa nasabing mga lugar. Malalaki po ang alon kaya't pinapayuhan ng ating mga mangingisda na wag pumalaot sa nasabing mga baybaying dagat. At inaasahan pa rin natin, nga po inaasahan natin kay tropical storm na si Ulysses. Posible po itong patuloy na
tumahak nga po sa direksyong northwest or mag-west-northwestward ngayong gabi hanggang bukas ng gabi. At ito nga po ay pagkatapos noon ay dahan-dahan nga po itong muli ay pipihit po sa direksyong westward beginning po sa bukas ng gabi. At sa ating forecast track nga po pa rin, ang center ng ating bagyong si Ulysses ay posible nga po mag-landfall dito nga sa Quezon between Wednesday evening and Thursday morning. Subalit, dahil nga po ngayon ay medyo may kalayuan pa, posible pa itong magbago at ganun, ayon pa rin sa ating probability cone, posibleng mag-landfall pa rin po dito nga sa area ng Bicol region at gayon na rin po dito sa Quezon Province by Wednesday afternoon or evening. Yan po ang mga posibilidad ng ating forecast. At ang bagyong si Ulysses, posible pa rin itong lumakas nga po sa susunod na 24 na oras at posibleng maging itong isang typhoon. Ma-reach na po ang typhoon category bago nga po ito mag-landfall sa Wednesday. At ngayong mga pag-ulan po naman natin ay inaasahan po na ngayong gabi hanggang bukas, ang tail end pa rin ng cold front ay patuloy pa rin magdadala ng mahina hanggang sa katamtaman at kumisay may mga malalakas pa rin mga pag-ulan dito po sa Cagayan, kasama ang Babuyan Island at gayon na rin po ang eastern portion ng Isabela at Apayao. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan pa rin na may kasama pa rin mga malalakas paminsan-minsan mga pag-ulan. Itong si Ulysses ay magdadala ng mga ganyang pag-ulan dito naman sa Aurora Province, sa Quezon, sa Bicol region, sa Eastern Visayas, sa Caraga at sa Davao region. At katamtaman hanggang sa malalakas pa rin mga hangin naman at ang mga malalakas na hangin, mga ulan pa rin ang inaasahan pa rin na magdadala pa rin din, makaka-apekto pa rin dito sa Bicol region at dito pa rin sa Eastern Visayas on Wednesday. Yan po ay dulot pa rin ng bagyong si Ulysses. At tinaulit ko, sa susunod na 24 na oras yung ating mga baybaying dagat na pinakita, ay magkakaroon po ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan at ang ating pong sukat ng ating wave height ay posible pong maglaro sa pagitan ng 2.5 hanggang 5 meters. Yan po ay mararanasan nga dito sa buong baybaying dagat po ng Hilagang Luzon, sa seaboards ng Kalayaan Island dahil nga po yan sa malakas na ating hanging amihan. Samantala, si Ulysses naman magdadala pa rin ng maalon hanggang sa napakaalong kalagatan ng ating mga wave height. Maglalaro po sa may mga malalakas pa rin mga pag-ulan dito po sa Cagayan, kasama ang Babuyan Island at gayon na rin po ang eastern portion ng Isabela at Apayao. Samantala, mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan pa rin na may kasama pa rin mga malalakas paminsan-minsan mga pag-ulan. Itong si Ulysses ay magdadala ng mga ganyang pag-ulan dito naman sa Aurora Province, sa Quezon, sa Bicol region, sa Eastern Visayas, sa Caraga at sa Davao region. At katamtaman hanggang sa malalakas pa rin mga hangin naman at ang mga malalakas na hangin, mga ulan pa rin ang inaasahan pa rin na magdadala pa rin din, makaka-apekto pa rin dito sa Bicol region at dito pa rin sa Eastern Visayas on Wednesday. Yan po ay dulot pa rin ng bagyong si Ulysses. At tinaulit ko, sa susunod na 24 na oras yung ating mga baybaying dagat na pinakita, po ay magkakaroon po ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan at ang ating pong sukat ng ating wave height ay posible pong maglaro sa pagitan ng 2.5 hanggang 5 meters. Yan po ay mararanasan nga dito sa buong baybaying dagat po ng Hilagang Luzon, sa seaboards ng Kalayaan Island dahil nga po yan sa malakas na ating hanging amihan. Samantala, si Ulysses naman magdadala pa rin ng maalon hanggang sa napakaalong kalagatan ng ating mga wave height. Maglalaro po sa pagitan ng 2.5 hanggang 4.5 meters dito naman sa baybaying dagat ng Aurora, sa Northern Quezon kasama ang Northern and Eastern Coastal Waters po ng Polillo Island, sa Camarines Norte, sa Northern Seaboards ng Camarines Sur, sa Eastern Seaboards ng Albay kasama ang Rapu-Rapu Island, sa Sorsogon at sa
sa Eastern Samar at sa Northern and Eastern Seaboards po ng Catanduanes at sa Northern Samar. Pinapaalala muli, mapanganib ang pumalaot po sa mga nabanggit na mga lugar, kaya yung ating mga mangisda, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, ay pinapayuhan po muna na huwag pumalaot sa nasabing mga baybaying dagat. At muli, yan po ang latest mula sa Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Abangan po muli ang ating susunod na update mamaya pong 5:05 ng umaga. At para naman po sa mga karagdagang impormasyon, ay magtungo lamang o maglagon lamang sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pag-asa, sa ating mga weather report sa YouTube, DST Pag-asa Weather Report, at sa ating pong website, sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At muli, isang magandang gabi ang inyong forecaster, Meno Mendoza.